Ang paniniwala sa alamat ng Korean Buddhist, kapag ang tao ay namatay, tinanggihan ng mga guardians ang kanyang kahilingan na magpaalam sa kanyang ina at ipinadala na siya sa impyerno. Dinala siya ng guardian sa grand entrance ng impyerno. Ipinakilala siya sa leader ng mga guardians na si Rim. Pumasok na sila sa Gate of Judgment. Pagkatapos ay nag-teleport sila sa kakilakilabot na lugar na puno ng mga lava na tinatawag na Mountain of Murder. Gulat na gulat si Mok nang makita ang kanilang lokagan na iwan na siya at sagipin ang iba pa. Dahil sa desisyong ito, nagawa niyang mailigtas ang 8 tao. Sinabi ni Rim na ang kabayanihan ni Hong ay dapat ikonsidera upang siya ay mapawalang sala. Sa kabutihang palad, pinayagan naman siya na makapagpatuloy sa susunod na pagsubok. Tinanong niya ang mga guardians kung bakit siya tinutulungan ng mga ito. Sinagot naman siya at sinabing nakipagdeal sila sa hari ng impyerno na si Yomra na kapag nagawa nilang matulungang sagipin ang 49 na kaluluwa sa impyerno at may reincarnate muli, kapalit nito ay magiging tao sila. Kalaunan ay nakarating na sila sa tinatawag na Trial of Indolence. Ipinaliwanag ni Chun ang lahat ng ginawa ni Hong sa tagahukom. Sinabi niyang hindi ito kailanman naging tamad sa kanyang buhay at palaging tumutulong sa kanyang kapwa. Sobrang humahanga ang tagahukom sa kanyang mga nagawa, simpleng sagot naman ni Hong ay dahil sa pera. Nang marinig ito, nagbago ang isip ng tagahukom. Sa kabilang banda, tinanong ng Goddess of Deceit si Hong at inakusahan siyang gumawa ng mga peking testimonya tungkol sa kaibigan niyang hindi niya nasagip. Binigay niya ang mga sulat na ito sa anak ng kanyang kaibigan. Agad na ipinagutos ng tagahukom na itali siya at simulang parusahan sa pagputol sa kanyang dila. Lumalabas na gumawa din pala ng mga peking sulat si Hong sa kanyang ina na nagsasabing kung gaano kaganda ang kanyang buhay. Sinabi niyang ginawa ito ni Hong upang hindi mag-alala sa kanya ang mga mahal niya sa buhay at makapagbigay pag-asa pa sa kanila. Tanto ito ng tagahukom, hindi niya na ipinagpatuloy ang parusa kay Hong. Pagkatapos ng trial, nagsinungaling si Rim kay Hong na sinabing maayos naman daw ang kalagayan ng kanyang pamilya. At pinaalam niya rin ang katotohanan tungkol sa kapatid ni Hong. Bumalik si Rim sa nakaraan upang alamin kung ano talaga ang totoong nangyari sa pagkamatay ni Su. Napag-alaman niyang aksidente pa lang na baril siya ng kasamahan niyang si Dong. Agad na tinawag ni Dong ang kapitan. Sa halip na tulungan ito, nagdesisyon siyang agad na ilibing si Su upang wala na siyang kakompetensya sa kanyang promosyon. Sa parehong pagkakataon, si Hong at ang guardian ay naglalakbay gamit ang cable car sa lugar ng Hell of Injustice kung saan ang mga tao dito ay tumigas sa yelo bilang parusa. Sinabi sa kanya ni Wu na huwag siyang mag-alala dahil hindi naman daw siya mahahatulan dito. Aksidenteng naputol ang cable car na kanilang sinasakyan dahilan upang mahulog ang tatlo. Maya-maya, nakarating na sila sa Hell of Betrayal kung saan ang magandang Diyosa ay hinahatulan niya ang mga tao na nanloko sa kanilang minamahal. Gayunpaman si Hong ay pasado sa hatol dahil kailanman ay wala siyang niloko. Nahanap na ni Rim ang vengeful spirit sa isang nightclub kung saan sinusubukan nitong patayin si Dong na bumaril sa kanya. Hinabol muli ni Rim ang vengeful spirit at naglaban sila sa ere. Gumawa ng trap si Rim at sa wakas ay nahuli niya rin ito gamit ang kanyang magical rope. Sinabi ni Rim sa kanya na kailangan niyang patawarin yan ng pagkakataong mabuhay muli. Ngunit hindi ito kayang gawin ni Su dahil daw sa ang matalik niyang kaibigan mismo ang nagtraidor sa kanya. Pagkatapos, nang malising si Dong sa club, nagtungo ito sa bahay ni Su at ibinigay niya sa ina ni Su ang lokasyon kung saan nila ito nilibing. Ginawa niya ito dahil hindi niya na matiis ang konsensyang daladala niya. Binuksan ng matanda ang mapa at nakita niya ang lokasyon kung nasaan si Su. Habang nanonood naman si Su sa kanyang likuran, nagtungo ang vengeful spirit na si Su kay Rim at nagdesisyon itong patawarin na si Dong mula nang makita niyang nagsisisi na ito sa kanyang ginawa. Nakiusap si Su kay Rim na tulungan siyang makausap si Dong. Maya-maya ay nakausap si Dong. Samantala, narating na nila Hong ang Hell of Violence. Bumungad sa kanila ang napakalaking butas kung saan dapat sila ditong tumalon upang marating ang lugar ng pagsubok. Nagpatihulog na nga sila at tagumpay naman silang nakarating sa ibaba. Nagsimula na ang Trial of Violence. Pinigilan ni Su ang kanyang kuya kaya binugbog niya ito. Lumalabas na nawawala na ng pag-asa si Hong sa mga panahong yun dahil sa ang kanilang pamilya ay sobrang hirap na sa buhay at wala silang makain at nagkasakit pa ang kanilang ina. Yan ang naging dahilan kung bakit siya naglayas at hindi na bumalik pa. Nang malaman ng mga guardian ang totoong kwento, nawalan sila ng pag-asa at napagtantong hindi nila maipapasiso at naging isang dambuhalang ipo-ipo. Nilamon niya halos lahat ng mga sundalo. Nagawa niya pang mabuksan ang portal patungo sa kabilang buhay. Winasak ng vengeful spirit ang buong paligid habang iniligtas naman ni Rim ang ibang mga sundalo. Biglang dumating si Mok mula sa portal at agad na inatake nito si Su dahilan para mawasak ang higanteng ipo-ipo ni Su. Sinamantala ni Rim ang pagkakataon at muling itinali si Su gamit ang kanyang magical rope. Samantala, nagsimula na ang trial ni Hong. Nakusahan niya ito sa tangkang pagpaslang sa kanyang ina at pagbugbog sa kanyang kapatid. Inihayag din ni King Yomra na alam mismo ito ng kanyang ina ngunit nanatili itong tahimik at kinimkim ang pait sa kanyang puso na siyang lalong nagpalala sa kaso ni Hong ayon kay King Yomra. Dagdag niya pa na paparusahan ng habang buhay si Hong dito sa impyerno dahil sa tangkang pagpatay sa taong nagbigay sa kanya ng buhay. Kalaunan, biglang nayanig ang paligid ng ang isang boses ay nagsimulang magsalita sa nanay ni Hong. Lumalabas na ginamit ni Rim ang kanyang kapangyarihan upang makausap ni Su ang kanyang ina sa panaginip.
Humingi ng tawad si So para sa kanyang kapatid. Nagsalita naman ang matanda at sinabing matagal niya nang pinatawad si Hong sa nagawa nito at humihingi din siya ng tawad dahil sa wala siyang nagawa sa kanilang kahirapan bagkus ay naging pabigat pa daw siya. Sobrang umiyak si Hong nang marinig ito habang ang hari naman ay nahiya niyong panunood. Hanggang sa muli, paalam.